Supalpal mga kababayan siya nilit kay Yayam Dizon. Yun ang matino sa kanila, mga kababayan. Kaya talaga peligroso na iboto itong mga kandidato ni Digong. Kasi ang matino sa kanila, yung mga barumbado, yung mga immoral, yung mga palamura, yan ang matino sa kanila. Normal na sa kanila ang immoralidad. Di ba pa? Proud sila sa pagmumura, sa pagbabanta, sa tulad ng ginawa ni Pulong doon sa isang bugaw. Proud sila kasi ang pakilala nila po, maisog sila. Di ba pa? Hindi natin kailangan yung ganyang uri ng mga tao, mga leader na sisweldohan natin from the taxes of the Filipino people. Ang daming mga kwalipikado po, tulad ni Ben Abalos, matino, yon ang totoong joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Robby Isguera sa classroom po. Sabi ng guro, history subject. Sino si Jose Rizal? Opening kasi mga kababayan, opening pa lang. Yun na yung tanong ng teacher. Opening class. Sino niya si Jose Rizal? Sabi ni Juan, ma'am, hindi ko po kilala. Sabi ng guro, ikaw Pedro? Sabi ni Pedro, hindi ko rin ma'am kilala. Sabi ng guro, hindi ninyo kilala si Jose Rizal? Sagot ni Pedro, ma'am, baka po nasa kabilang seksyon. May problema talaga po ang edukasyon. Bagsak. Laking problema po. Hindi lang reading comprehension po ang problema. Pati sa history, sa amin, yung subject niyan, socialist studies nung panahon. But anyway, joke man lang po, mga kababayan. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabunot yung pangalan po ninyo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, kasali ka na pa rin sa grand draw natin sa December. Yan 10,000 pesos pag nabunot yung pangalan po ninyo. 5 days na lang po. Sa Monday, pipili na tayo ng mga ibobotong senador. Sa pagka-senador po, number 1 po natin, Ben Abalos. In-endorse po pati ni Congressman Erwin Tulfo, nakapwa kandidato sa pagka-senador. Sabi ni Erwin Tulfo, I am asking for your help. Kung iboboto niyo po ako, si Erwin Tulfo, pag-isama ninyo si Benhur Abalos. We need his help. Magaling po I will vouch for you na hindi po masasayang ang boto. I promise. Maraming salamat po. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila. Buffering, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, basta pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito lang po kami sa likod ninyo. Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, tumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed
in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ayos pa. Number 1 agad po. Ben Abalos, pasiguruhin natin po para sabi nga po ni Vice Ganda, kaysa naman po yung mga walang kwenta pumasok sa sa Magic 12. Sa kayo mga pro-China. Ngayon, si Sara Duterte, sabi dito sa balita, BP Sara claims Duterte bets have more than majority of Filipino support. Yung mga sumusuporta dyan po, kaduda-duda, kahit yung palaging pagtatap ni Bungo mga kababayan, malamang produkto ng troll farms. Pati si Bato. Yeah, sabi ni Eli Silvestre, diretso inidoro ang PDP laban senatorial bets. Sabi ni Alvarez Man, ICC inmate in the making. Sabi ni Alfredo Labay Di Luna, tell it to the Marines. Sabi ni Loreto Cruz, umasa ka pa, solid kami sa BBM. Hindi kumbinsido yung ating mga netizens sa sinasabi ni Sara. Ilat man pong sinasabi ni Sara, hindi ka panipaniwala. Di ba pa? O ngayon, ninilang si Sara ang overtime sa pambubula sa mga supporters nila na iboto yung mga kandidato nila, mga kababayan. Of course, alam natin ang intensyon niya para maligtas sa conviction. Di ba? Pati si Hanilet po, doble kayod sila, mga kababayan. Pati si Kitty, sabi ni Hanilet, sa lahat ng mga Pilipino, ng mga butante, nakikiusap po ako, ang pinsan ko, si Ipe Philip Salvador, ipasok ninyo sa Senado. Subukan ho ninyo, matino ho ito. Pinsan niya pala si Ipe. Ngayon, matino daw mga kababayan si Ipe. Paano naging matino si Ipe? Na hindi nga mga kababayan, ginampanan yung obligasyon niya kay Chris Aquino na may anak siya. Nabasa ninyo yon mga kababayan, yung sabi ni Gloria Diaz, yung anak mo niya, padalan mo ng pera. Yan po. Yung anak mo, padalan mo ng pera. Sabi ni Philip Salvador, hindi niya ako makapaniwala na sinabi sa kanya ni Gloria Diaz. Inamin ni Philip Salvador na may kurot sa kanya kung totoo man na sinabihan siya ni Miss Universe 1969, Gloria Diaz, sa social media tungkol sa kanyang di umano'y pagkukulang sa pagpapadala ng tulong pinansyal sa kanyang anak. Sa isang panayam, tila hindi makapaniwala si Philip sa sinabi ni Gloria at sinabi niyang ipagdadasal na niya lamang ang aktres. Matino daw, sabi ni Anilet. Yun pala mga kababayan, ang uri ng taong matino kay Anilet. Sa bagay, si Digo nga po na may asawa, pinatulan niya. Diba, mga kababayan? Sabi ni Yayam Dizon, I certainly won't take your word for matino, Hanilet. Si Yayam Dizon, Marcos loyalist ito po, mga kababayan. Binasag si Hanilet. I certainly won't take your word for matino, Hanilet, especially if to you it means letting your daughter verbally abuse PNP officials while you slam your mobile phone against the head of an officer who was simply doing his job. More so if matino to you means neglecting Philip's obligation to his child with Chris Aquino. May sasabihin ka pa, Hanilet? Supalpal mga kababayan si Hanilet kay Yayam Dizon. Yun ang matino sa kanila, mga kababayan, kaya talaga peligroso na iboto itong mga kandidato ni Digong. Kasi ang matino sa kanila, yung mga barumbado, yung mga immoral, yung mga palamura,
Yan ang matino sa kanila. Normal na sa kanila ang immoralidad. Di ba pa? Proud sila sa pagmumura, sa pagbabanta, sa tulad ng ginawa ni Pulong doon sa isang bugaw. Proud sila. Kasi ang pakilala nila po, maisog sila. Di ba pa? Hindi natin kailangan yung ganyang uri ng mga tao, mga leader na sisweldohan natin from the taxes of the Filipino people. Ang daming mga kwalipikado po, tulad ni Ben Abalos. Matino, yon ang totoong matino. Kaya sabi ni Josefina Barbolino, no way sa'yo, Ipe. Abalos ako. Sabi ni Richard Kaindoy, buang. Sabi ni Milo Matute, Team Mangbobodol. Sabi ni Meryl Ann Amador Lim, ano ka, siniswertehan nilet? Pwe. Galit na galit yung mga tao po. Huwag ninyong sayangin po, mga kababayan, ang boto ninyo dito sa mga taong ito. Pili na tayo po ng matino. Ito na po yung pagkakataon natin. Natuldukan yung mga abuses ng previous administration, ng kanilang mga kaalyado. Hindi nga niya maayos yung pamilya, yung bansa pa. Tama po? Kailangan natin yung mga leaders na may maayos na pamilya. Because family is the smallest unit of the society. Pag hindi maayos ang pamilya, hindi naayos ng isang padre di pamilya yung kanyang pamilya, anong rason na maayos niya yung barangay, maayos niya yung munisipyo, maayos niya yung distrito, maayos niya yung lungsod, maayos niya yung probinsya, lalo na po bansa, tatakbong senador. Hindi nga niya naayos yung buhay niya, buhay pa ng iba. Tama pa? Kaya nagkalitsi-litsi yung buhay ng mga Filipino in the past administration kasi yung mga umupong leader, di man matino yung pamilya. Pagkatapos, nagpapanggap na maayos yung ating bansa. Ito si Anilet. Pakinggan natin yung sinasabi niya. Ito po, pakinggan natin ang sinasabi ni Anilet. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo ang bansa kaysa sa amin. Ito, si President Duterte talaga, may bintang niya na lahat. Babaero, di ba? Pero yan, patriotism, di mo maano yan sa kanya. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo ang bansa kaysa sa amin. Kasi hindi niya inantala ang sa family. Hindi niya inantala na makidnap ba o maano ba ang pamilya. Patriotism daw. Patriotic si Digong ang ibig niyang sabihin. Paano naging makabayan? Patriotic ang isang presidente na gustong gawing province ng China, ang Pilipinas. Yun na pala, mga kababayan, ang ibig sabihin ng pagiging patriotic. Ang pagiging makabayan, yung sariling bayan niya, gusto niyang gawing province na ng China. Yun pala yun, ang pagkakaintindi ni Hanilet, mga kababayan, ng patriotism. Talagang may problema po sa may problema sa ulo. May problema sa pagkaintindi. Itong pamilya ni Digong. Ngayon, mga kababayan, anyway, siguro naman po, alam na ninyo kung sino yung mga dapat iboto at mga dapat hindi iboto po. Huwag kayong magpapadala doon sa result ng mga surveys po. Ang totoong survey po, sa Monday, yung ibuboto po natin. Kasi yung mga surveys ngayon po, masyado nang commercialized. Ang ibig kong pong sabihin, siyempre, negosyo nila yan, yung mag-survey. May mga nagkokomisyon na mga politiko o mga vested interest po. Parte ng mga pa-survey po, ang intensyon is to condition the mind of the people. Lalo pa ngayon na alam na natin ang pangangialam po ng China sa ating bansa. Gusto nilang i-manipulate yung atin pong eleksyon. Malinaw yon. Base doon sa naging investigasyon po ng committee ni Tolentino. Ito po yung latest na report tungkol sa pangingialam ng China sa ating eleksyon. Pinoy officials ng Infinitos posibleng patawan ng treason, sabi po ni Senator Tol.
Sabi ni Tolentino, itong Infinitos Marketing Solutions Incorporated ay isa lamang sa ilang kumpanyang gumagamit ng keyboard warriors para magpakalat ng maling impormasyon sa iba't ibang social media platforms na umano'y pumapabor sa China. Pero siyempre, yung CEO ng Infinitos, si Pauli, todo deny mga kababayan. Anya, kinontrata lamang sila ng Chinese Embassy para magbigay ng public relations, PR at events, management services. I am just a regular businessman and not connected to politics in any way. We are the PR company for the Chinese Embassy. Di, yun talaga naman ang gawain ng isang PR company. Kung sino ang nagbayad, lahat pabor doon sa agenda na nagbayad ang gagawing PR. So, that is a direct admission mga kababayan ng kanilang partisipasyon. Kaya po nagkalat ang mga fake news sa social media. Booking na, yan ang ugali po ng mga kampo ni Xi Jinping. Pag nahuli, magdi-deny. Huling-huli na nga po, pati yung mga spies nila rito. Todo deny po. Kasi yun talaga ang mando sa kanila po, ang instruction sa kanila. Pag nahulian niya tayo, nahuli kayo, never kayong aamin, mamimiligro kayo sa amin pag umamin kayo. Ganon ang trabaho ng Communist China. Wag natin patulan yung pag-deny nila. Ang daming ebidensya na mga kababayan ang nakalap ng ating mga authorities, NBI, PNP, yung mga gamit sa paniniktik. Yung latest po yung nahuling Chinese po, naniniktik doon sa Comelec. So talagang gusto nilang pakialaman ang eleksyon. Kaya tiwala si Sara na panalo yung kanilang Duterte. So, nagets na ninyo kung bakit grabe ang tiwala ni Sara na mananalo yung kanilang mga kandidato. Ayan po, BP Sara claims Duterte bets have more than majority of Filipino support. Alam na ninyo kung bakit ganon kalakas ng tiwala ni Sara. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.